Grabe, naging abandonado na yung swimming pool. Ano yun? May namatay dito. Bata. Ito yung ulo ko. Tingnan mo, pinahirapan oh. Grabe, ang laki ng relo. Kita sa mga mata ng mga hayop na ito ang tila ba'y gutom na. Kumbagay ilang araw na silang walang kain, walang inom. Tila ba'y humihingi ng saklolo sa amin na mabigyan sila ng kahit kaunting pagkain. Guys, napakasukal ng dinadaanan namin. Yan guys, nakikita nyo ba yan? Isang mansion yan. So yun guys, kung nakikita nyo ay papasok tayo ngayon sa gitna ng kabundukan upang puntahan ang isang abandonadong mansion na pinagkutaan o dito mismo namatay si Andres Bonifacio. Grabe guys, sobrang creepy ng area. Nasa tuktok na kami ng bundok at ilang oras na rin yung aming nilalakbay. Puro kawkawati yung mga dito, kung makikita nyo, puro kawkawati. Talagang sinadya na itinanim itong mga kawkawati dito sa lugar ni Andres Bonifacio. Guys, yung bahay ni Andres Bonifacio. Nasa dulo siya ng kabundukan. Grabe, mansyon. Wala pong nagbabantay dito. Wala pong dito lang dito. Dito no. Mamaya na. So, next time pang pumunta, magdala ako ng dugpod. Grabing tulay. Dugpod ang kailangan. Papasok na tayo guys sa bahay o mansion ni Andres Bonifacio. Wow! Kanina pa lang namangha na ako, talaga namang agaw pansin sa akin yung mga puno ng kawkawati. Siguro yung puno ng kawkawati ay itinanim talaga. Dito pa lang puro puno na ng kawkawati. Ang muli nating mga kasama, yung aming solid supporter, subscriber, si Ma'am Virginia. Ayan. Thank you so much kay Ma'am dahil siya mismo yung nag-tour sa amin dito sa mismong bahay ni Andres Bonifacio. Tahimik ng lugar. Di pa yan. Ipasurpisa pa ako sa iyo. Pwede dito tayo. Then bago tayo pupunta. Tahimik ng lugar guys. Yung kahoy na yan, yun ang saksi kung paano binawian ang buhay. Saan po yan? Ibig sabihin yung kahoy na yan, 100 years na rin. Yan. Tutukan mo yun. Yan. Tabi-tabi po.
Hindi tao yung tumasalubong sa amin ngayon magtutor. Hindi. Mga aso guys. Sinalubong kami ng maraming aso. Grabe. Parang wala na rin nagmi-maintain. Wala naglilinis. Ayan. Historical. Bundok Nagpatong, Maragondon, Cavite. Ibig sabihin, bundok Nagpatong ito. Noong Mayo 10, 1897, sa puok na itong tinatawag na Nagpatong, malapit sa bundok Buntis, Maragondon, ang Supremo Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio ay binaril alinsunod sa paseya ng hukumang militar ng pamahalaang panghimagsik. Grabe. Ayan. Sobrang nakaka-proud lang dahil isa na naman tayong content creator from Occidental Mindoro na nakarating dito sa mismong tirahan ni Andres Bonifacio. Kung makikita nyo yung bahay ni Andres Bonifacio na sa tagong bundok, sinong tao yung magtatayo ng mansyon sa gitna ng kabundukan? At yung mismong bayani pa natin na si Andres Bonifacio, di ba? Kaya isa ako sa content creator sa Occidental Mindoro na proud sa sarili ko dahil naipapakita ko sa buong mundo yung hindi nila nakikita dahil nga yan sa pagbablog ng Mendoreñong Mangyan. Ayan. Ito si Andres Bonifacio. Ito yung ginapos ata siya. Kung makikita mo. Grabe, nakalagay pala dito yung mga nangyari sa kanya. Grabing talikala. Oh. Grabe. Tingnan mo naman yung ano, ginawang Yung pinanggapos sa kanya. ganyan pala yung pinanggapo sa kanya. Wire. Bakal. Bakal guys yung pinanggapo sa kanya. Kawawa naman ni Andres Bonifacio. Tapos ito yung pinangpinta niya. Ano yung pinangpinta niya? Yung kayo na yung humusga kung ano yung pinangpinta niya. Yung balahibo ng manok. Yung balahibo ng manok. Ayun yung lugar kung saan siya mismo binawian ng buhay. Saan dito? Dito mismo sa ground na to, kung saan siya mismo Binawian ng buhay. binawian ng buhay. So habang yung mga sundalo na yan, kasi nauna yung mga kanyang kakampi, so nandito muna siya, nakatali siya. Tinali siya. So ito po siya, meeting po siya kung paano siya nahirapan bago siya binawian ng Buhay. So, bago siya binawian ng buhay, dito mismo sa ground na to, kung saan, yung gaano kalaki, kung nakita nyo naman, guys, Grabe no. gaano kalaki yung tinali sa kanya. Kung iisipin mo, di ba? So, hindi po biro yan, Sobrang yung sakit tinali yan. sa kanyang pahirap, di ba? So, siya lang naman, yung hero natin na pinaglaban yung Pilipinas. Yun, yung mga sundalo. Yan, mga sundalo niya yan. Mga kakampi niya. Ito, may meaning to. Anong meaning niyan? Sandatakan ng Pilipinas. Ayang abot kamay. Abot kamay, kapit na. Ayun yung nagpipinta siya. Oh. Grabe. May mga baril. Nakita mo, no? Kung gaano pinahirapan yung kanyang mga sundalo. Revolusyon. Ito. Ito yung revolusyon niya. Revolusyon. Oh. Kung paano niya pinaglaban ng Pilipinas. Tutan natin sa likod. Ito yung mga baril. Grabe yung mga baril. Oh. May mga sandata. Yung sandata patulis. Ibig sabihin pala, pag binaril ka, anong tawag dyan? Kasamang ano? Kasamang ano? Ang tawag niya na parang samurai. Parang samurai siya. Parang wala ka pa yung ligtas. Pag Tabi-tabi feeling mo po. na pag binaril nila,
Pag tinamaan nila, talampan nila buhay pa, sasaksak. Sasaksakin pa nila. Oo. So, dito tayo kaya. Ito yung sikretong tulay din. May sikretong tulay pa. Ibig sabihin, may bahay pa siya dyan? So, yung sikretong tulay naman yan, sa dugtong doon. So, hindi natin pwede na tatahakin yan kasi medyo delikado na siya. Yung likod na kanyang monumento. Lang kayo guys. Tabi-tabi Marami pang po. ipakita si Mindo rin yung mangyan sa inyo. Walang tao doon. No? Ibig sabihin yung bahay niya na yan, noon pa yan, itinayo. Yes! Pero mukhang bago pa. Renovate na rin. Renovate lang siya na i-renovate. Grabe oh. Parang may nakatira dyan sa puno na yan oh. Yun ang puno na saksi. Kung paano pinahirapan Pinahirapan. yung ating hero na si Andres Bonifacio. Kung pagpasok mo pa lang, nakikita mo na yung mga malalaking puno. Diba? So doon pa lang basihan mo na kung ilang years na to. Grabe. Diba? Marami pang pasukin natin yung bahay. Ito na guys yung bahay ni Andres. Napakaganda. Nasa sulok. Sinong tao yung magpapatayo ng mansion sa tuktok ng bundok? Kung may pagka-surprise pa tayo, i-share. Ganda ng mansion guys. Ang ganda. Tabi-tabi po. Tabi-tabi. Pasok po. Talagang hindi na siya na-eliminate kasi wala na talagang mamahal lang. Ito yung condition niya. Kung saan Wow. ginagawa ng kanyang paglilipin o mga tauhan nila. Wow, may swimming pool abandon na. Grabe, naging abandonado na yung swimming pool. Abandonadong swimming pool guys kung saan meron din Ano yun? Ay, merong may namatay dito. bata, Bata. lalaki. Yun, Ano yun? babaan. Ginapos siya. Naging abandonado. Iaakit ko dito na. Dito ka lang. Dito? Yan, sinimpol na ng bata. Pero dito, naano yun na. May namatay daw ditong bata. Parang ang bigat ng pakiramdam ko dito sa area na to. Parang sumakit yung ulo ko. Bakit ulo mo? Dito sa area. Banakon yun? Iirihan mo lang yun. Ngayon, paano pinahirapan yun. Narinig ko yun guys. Parang banakon nga. Tingnan mo, pinahirapan oh. Oops. Baka may ahas. Narinig ko yung parang tilaok ng banakon. Grabe. Naging abandonado na yung bahay ni Andres Bonifacio. Diba? Kung may nagme-maintain dito, malinis pa sana yung swimming pool.
pero wala nang naglilinis. Pero yung bahay, napakaganda pa. Tsaka pagpasok ko dito mismo sa likod, ang bigat ng pakiramdam ko. Hanggang ngayon yung ulo ko parang puno na ng hangin. Grabe, may satellite pa dito. Tingnan nyo, naging abandonado na talaga ang bahay ni Andres Bonifacio. Ayun guys, at least nailibot ko kayo dito sa mismong bahay ng pambansang bayani natin. Grabe. Sobrang ganda pala ng bahay niya. At napakatahimik ng lugar. Tingnan nyo, doon may napansin ako. Parang may puti sa ilalim. Hindi ko alam kung ano ba yan, pero kakaiba yung presence ng area na to. Yun, gaganda oh. Ito. Yung iba daw dito ay renovation na lang, pero kung mapapansin mo dyan sa area na yan, yung swimming pool hindi na renovate, naging mukha na siyang abandon. Ano to? Ito po renovation na lang yata to. Nirenovate na lang. Pero asan yung kwarto ni Andres Bonifacio? Doon sa taas? Asan yung kanyang kwarto mismo? Pero abandon na rin yung mga swimming pool. Hindi na rin mismong nililinis. Oh, napakadumi. Ito yung kusina. Ano ba to? Sarado. 'Di ba? Napakadumi na ng area. Tabi-tabi po. Pirabati. Ganda ng CR. At least naipasok ko kayo dito sa bahay ni Andres. Napakadumi na oh. Walang tubig. May lock. Delikado. Ano kayang meron dito sa loob? Ito siguro yung kwarto ni Andres. Grabe, kawawa naman yung mga aso dito. Payat na. Payat na guys. Yung aso walang pagkain. Parang may tao dito. Anong meron po dyan? Akitin natin yung pinakataas na 200 feet doon sa pinakatuktok kung saan niya makikita yung kanyang mga kalaban. Ah, doon mismo sa taas. Oo. Yan na. Yung, ano? Payat yung mga aso. Para tanaw na tanaw niya yung nakalaban niya. Para pag... Tinatawag na buntis na bundok. Kasi itong bundok na to buntis. Pero yan na, mama. Ayan. Ano po yan? Yung hagdan na yan. Papunta pinakataas na yun. Buhay pa siya nung ginawa yan? Yeah. Grabe hagdan guys. 200 step. Ay, ito yung hagdan. Papunta doon kung saan sinisilip niya daw yung kalaban. Oh. Grabe. Sobrang taas nito. Malalim. Sobrang taas. So yan. Sila tayo. Masubok yung ating tatag. Guys. Daming hagdan. 200 step. Ayoko mag-video na ano. Kasi rinig yung hingal natin. Nakakahingal. Ha? Layo pa guys. Oh.
tayo sa gitna. Wala pa. Ha? Ha? Oh! Muli na namang na ano, napagod. Ano namang na-challenge. Kaya. Si ako guys. Hindi ko alam na may ganito pala. Tingnan nyo guys oh. Papatikin din rin yung mangyan. Challenge. Mahina daw siya sa akyatan. Grabe. Sobrang taas. Pagdating naman sa dulo, may surprise kayong makikita. Ay, nako. Ano kaya sorpresa? Papatalaw yung dulo. Matanaw. Hindi daw matanaw. Tingnan nyo. Sobrang layo pa. Ha? Grabe. Oh. Oh. Guys, pangalawang akyat ko na to. Pero, hingal pa rin. Ah. Grabe ka, Andres Bonifacio. Tipin mo ba ito yan? Pure ba to? Nari ko. Diniya. Para malagyan na ng daan. Sobrang taas. Kapit na, Ray. Kaya pa. Kaya pa. Ano, nasa 150 na? Oo, gatot na. Ayun na lang yan, oh. Ito na. Ano kaya yung sinasabi ni Ma'am Virginia na surprise? Ah. Ah. Sobrang taas. Ito na. Ito na. Ito na yung tuktok. Grabe oh. Sobrang taas. Yan, guys. Ito na. Wow. Ah. Grabe. Narating na natin ang pinakatuktok na kung saan dito daw mismo si Andres Bonifacio tumitingin kung parating na ang mga kalaban. Grabe. Ito na guys. Ano kaya yung makikita natin dito sa itaas ng bahay ni Andres? Wow. Grabe, ang laki ng relo. Grabing relo yan. Roman numeric. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dito pala siya mismo tumitingin kung parating na yung mga kalaban. Grabing relo yan. Tambuhalang orasan. Ito na yung tsura ng kasama ko. Wala nang ang leeg, wala na. Sobrang layo. Na-challenge naman ako dito, sabi ni Ma'am Virginia, malaking relo lang. Hindi niya naman sinabi na yung hagdan sobrang taas. Ayun na guys, oh. Grabing relo. Dampuhala. Buhalang relo. Yung napagod ka. Paano makatalaw yung matalaw? Ayun, doon tayo galing kanina, oh. Here. Saan mo? Ayun, nagkigang yun doon, sa tapat nito.
Grabe. Sobrang taas. Oh. Hirap naman magdala dito ng simento. Tok-tok pa. Tapos gagawin yan. Dami oh. Lagundi. Lagundi, hindi yan lagundi. Ano sa inyo? Marijuana? Hindi marijuana. Lagundi. Pero yung dahon niya mukhang marijuana. Ay, hindi lagundi. Hindi, iba yung walang amoy eh. Ano nga yan? 'Di ba? Ang lagundi ano eh, Maamoy. maamoy. Pag niluto mo yan, pag mag-dry yan, alam mo na yung bango. Bango. Anong tawag sa inyo yun, guys? Lagundi ba yan? 5 fingers. 1, 2, 3. Apat lang naman ah. Ay, 5 nga. 2, 4, 5. 5 fingers. Ang dami dito, Paps, oh. Tapos si Marte. Bigyan ko kaya si Marte nito. Grabe. Napakadami dito. So guys, Opo. guys, game lang. Upo nga ako dyan sa relo. Pula ako sa relo. Mga Paps, dami dito. Sa relo. Oh, sira na helmet. Yakapin mo lang naman. Picture ba? Video lang yan. Yun guys, narating na ni Mendoran yung mangyan yung Relo ni tambuhalang relo ni Andres Bonifacio. Ayan. Pagod guys. Hindi naman Pagod. sinabi niyang Ma'am Virginia na may lalakada na sabi niya lang Pagod relo. si MM kasi 200 step ba naman eh. Guys, gumanti lang ako sa naranasan ko. Gumanti daw siya sa naranasan niya nung sa Arapay. Napakalaking relo. Shout out to Kalahi. Tuwang-tuwa si Ma'am Virginia kasi na-surprise kami. Ayan. 200 step ba naman? Kala ko yung inakyat namin nung nakaraan yun na yun. Meron pa palang mas mataas. Solid. Ano yun? Pinuputol nila ito. May naririnig na naman akong something wrong eh. Hindi na kami magtagal guys kasi hapon na rin. Pababa na kami. Hindi na nga ba? Nakikita mo ba yung nakikita ko guys? Yung pula-pula? Ano yan? Pula na yan? Oh, Banakon. no, hindi. Parang something. Tabi po. Tutok mo. Tabi po. May mukha eh. Ano yan? Tabi po. Nagpakita. Parang Santo Niño nakatalikod. Di naman. Para. Tapos may narinig kaming iyak ng baby. Nakita niyo ba? Gusto mo nga care sa'yo? Dito, hindi siya masum sa akin. Ano ba yan? Iyak ba yan ng sanggol? Oo. Iyak ng sanggol. Nawala. Ano ba yan? Pula. Bula. Tutok mo nga tapos. Ano ba yan guys? Parang Santo Niño nakatalikod. Ayan oh. Tapos i-ano mo sa akin. Kulay pula. Kita mo sa akin. Ipasa mo na lang. Picture mo nga yan. Yan pula. Imposible naman guys, mapapunta yung pula dyan. Hilo naman. Parang may umiiyak talaga. Ayun. Naririnig ko. Irihan mo. Grabe. Saan, paano niya makita yung kanyang mga kalaban. 'Di ba? Makikita na agad ni Andres Bonifacio dito yung kanyang kalaban. Ayan na ang mga Kastila. Kastila ba kalaban niya? Grabe yung mansion niya diyan oh. So yung tuktok guys, yun na yung baba kung saan siya binawian ng buhay. Tabi po. Hindi mo nakita Kate? Hindi mo nakita Ray? Yun. Wala ko yun. Yung mukha? Kaya may misigaw na bata. Oo, meron. Narinig mo? Tabi-tabi po, Lord God, in the name of Jesus. Bibiro yun.
Ibang klase yan, tara. Tara. Hoy. Pakinggan nyo guys. May umiiyak na bata. Wala na naman. Tayo mo lang. Para ma-upload nila. Mga viewers mo. Oh, di ba? May umiiyak. Titigan mo lang sila. Ito siyang tigin. May umiiyak dyan. Mamaya, habulin tayo. Tara. Uy, tayo na naman tayo. Hapon na. Tara, Oh. So guys, pababa na kami at naakyat na namin at naipakita namin sa inyo yung dambuhalang relo ni Andres Bonifacio. Tingnan nyo to. May mga halaman dito. Kung sa Mindoro may kakaibang halaman ako nakikita na nakadikit. Dito naman ay kakaiba rin ang halaman. Ito yung nakikita ko sa Mindoro. Pero dito ibang klase. Ayan. Kaya lubos talaga ako nagpapasalamat kay Lord dahil sa patuloy na pagbibigay sa akin ng magandang panahon at ligtas kami araw-araw. Syempre sa mga solid supporters ko dyan, sa mga viewers natin na napadaan lang sa YouTube namin, pwede po bang palike na rin yung video na to, pakisubscribe para lagi po kayong updated sa mga pinupuntahan naming area. At kay Ma'am Virginia, thank you so much sa patuloy na support sa amin at pag-tour sa amin dito sa area nila. Kaya sa lahat ng viewers namin na patuloy na sumusuporta, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat and mag-iingat po kayo palagi. Pagod na ako guys. Sobrang tarik nito guys ng inakyat namin. Ito yung bahay ni Andres Bonifacio guys. Inakyat namin dito sa Cavite. Kaso nga abandon na siya yung bahay niya guys. Abandon na siya guys. Ipapakita ko na sa inyo yung kabuuan ng bahay ni Andres Bonifacio. Marami palang bahay si Andres. Ito ay secret house ni Andres. Ikutan mo na para mabahaba yung video mo. Grabe yung mga aso. Kawawa naman yung mga aso na to. Walang kain. Kapapayat. Pati si Muning. Hi Muning. Bakit ka Muning payat Muning? Ha Muning? Wala bang nagpapakain sa inyo? Wala kasi akong pagkain na dala eh. Nagugutom ba kayo? Hi Muning. Si Muning, wala kang pagkain Muning. 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 Mga kaya kaiba yung mata ni Muning.
Kakaiba yung mata ng Tingnan niyo yung mata ng pusa. Hala. Kakaiba yung pusa na mata. Muning. Kakaiba yung mata. Muning. Muning. Kakaiba yung mata ng pusa, guys. Gutom. So paano guys, kami ay uuwi na. At least naipakita ko sa inyo yung bahay ni Andres Bonifacio. Naawa ako sa mga aso. Sobrang payat oh. Diba? Payat nila. Payat pero gusto pa yung pusa. Gusto ko lang naman mag-vlog. Bakit ganyan naman kayo? Gusto ko lang mag-vlog. Bakit na naman nagpakita kayo sa akin? Gusto po. Gusto ko lang na mag-vlog. Yung aso, tumakbo siya. Talagang gutom na gutom sila. Kawawa naman tong mga aso na to. Gutom na gutom. Ayan oh.